Mga ka-Republic, matapos pataubin ang talk and text, lumapit pa ng isang hakbang ang Hinebra tungo sa pagsungkit ng twice to beat. Nalagay naman sa alanganin ang sitwasyon ng tropang 5G. Kailangan nilang manalo kontra sa Magnolia sa sagupaan nila sa Biyernes sa isang laban na lubhang mahalaga rin para sa hotshots. Posibleng sa labang ito madesisyonan kung sino sa kanilang dalawa ang sasalta sa top 4. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, dalawang malaking panalo ang itinala ng Hinebra sa kanilang huling dalawang laro, kung kaya naman medyo nagliwanag ang daan ng Gin Kings. Isang panalo na lang ang kailangan ng mga magalak upang makasiguro ng isang upuan sa top 4. Dalawang malakas na kupunan man ang magkasunod na pinabagsak ng Hinebra, ang Magnolia at ang Talk and Text, hindi pa rin nakatitiyak ang Gin Kings sa sunod nilang makakalaban, ang Rain or Shine. Kailangang magwagi ng Hinebra upang tumigibay ang hawak nila sa number 3 position sa team standings. Magkasukob sila ng hotshot sa number 3 sa tabla nilang kartadang 7-3. Pero dahil nga tinalo ng Gin Kings ang Magnolia, may upper hand ang kupunan ni Team Cone sa bisa ng winner over the other rule. Kung gusto naman ang talk and text ng safe passage papasok sa top 4, kailangan nilang talunin ang Magnolia sa Biyernes. Kung mananalo ang TNT, magiging identical 7-4 ang kanilang win-loss record at muli, pag ginamit ang winner over the other rule, makukuha ng kupunan ni Chot Reyes ang position number 4. At magiging napakasakit ng ganitong senaryo para sa Magnolia. Napakainit ng kanilang umpisa sa pagsisimula ng Philippine Cup. 6 na diretsong panalo agad ang kanilang ibinulsa. Most of the time ay ang hotshots ang leader sa team standings. Then all of a sudden, ngayon ay nasa panganib pa silang maitulak palabas sa top 4. At upang makaiwas sa ganitong komplikasyon, sa abot ng kanilang makakaya ay dapat nilang maitaob ang talk and text. Pero kilala naman natin ang tropang 5G. Sabi nga ni Team Cone, may kakayahan ang TNT na mag-bounce back after ng pagkatalo ng mga ito sa Hinebra. Inamin ng American coach, although tinambakan nila ang talk and text, may mga mitigation circumstances daw ang nagsama-sama para madaig nila ang kupunan ni Chot Reyes. Una, maikli lang daw ang naging pahinga ng talk and text dahil galing ang mga ito sa laro kontra sa Blackwater, isang araw pa lang ang nakaraan bago ang kanilang laban. Pangalawa, maagang na-eject si Brandon Ganuelas Roser. Naging malaking pabor sa Hinebra na na-thrown out of the game ang TNT power forward at sabi pa ni CTC, sasamantalahin talaga nila ang anumang chance na ipipresent ng pagkakataon dahil nga napaka-importante ng larong iyon. Kung nabaligtad ang sitwasyon, kung ang TNT ang nanalo sa sagupaan nila noong linggo, sila sana ang haya-hayang buhay at ngayon kasukob ng hotshots sa pangatlong pwesto. Ang Hinebra sana ang nasa must-win situation na makikipag-agawan ng posisyon para makapasok sa top 4. Ilang ulit ko na pong sinabi, ang twice to beat advantage ay hindi assurance na aakyat sa semis ang isang kupunan. Maraming beses nang nangyari sa PBA na ang nag-champion ay sumuong muna sa twice to beat disadvantage. Ibig sabihin, hindi katapusan ng mundo para sa isang team kahit hindi sila makapasok sa top 4. Mas magiging mahirap nga lang ang daan. Dalawang do or die game ang dapat munang lampasan para makasalta sa next level. Hanggat maaari, gusto ni Chot Reyes na maigiya ang kanyang kupunan sa top 4. Kaya napakalaki ng implikasyon ng laban nila sa Magnolia sa Biyernes. Sa larong ito, madidesisyonan kung magkakaroon sila ng twice to beat advantage. Kung magwawagi naman ang Magnolia, nangangahulugan ito na 3 SMC teams ang sasalta sa top 4. Hawak na ng NLEX ang isang twice to beat bonus. Aabangan na lang kung ano ang magiging posisyon ng Road Warriors sa team standings. Depende rin sa magiging resulta ng natitirang dalawang laro ng SMB. Anyway, painit ng painit ang mga laban lalo na pagdating sa playoffs. Sa dalawang malaking kaganapan nakaabang ang mga PBA fans. Una, sasamahan kaya ng swerte ang talk and text upang makasungkit ng Grand Slam?
At kung sakaling makakaakyat nga sila sa final, sa inyong palagay ay sinong kupunan ang may kakayahang pigilan ang tropang 5G? Alalahanin natin ang sinabi ni Tim Cone pagkatapos nilang talunin ng talk and text. Hindi raw pwedeng i-count out ang isang kupunan dahil lang sa isang talo. Isang laro lang yun. Isang mahusay na kupunan daw ang talk and text na may kakayahang mag-bounce back. Sa Biyernes, isang matinding bounce back ang kailangan ng TNT at iyon din ang kailangan ng Magnolia pagkatapos ng dalawang dikit na talo sa kamay ng NLEX at Ginebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Roberto Rosales. Yes, ganyan ba? Sabi niya. Sa iyo rin, shoutout Estrella Mercurio. Ang saya-saya raw. Belat daw. Sabi niya, shoutout din sa iyo, Reynaldo Medrano. Oo nga, nakita natin. Sa iyo rin, shout out Armando Billion, durog na durog ang TNT, gusto ro umiyak dito Reyes. Sa iyo rin, shout out Nelson Reyes mula sa Saudi. Yes, shout out sa iyo kabayan, salamat sa suporta. Sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog mula naman dyan sa Oman, salamat din sa panonood mo. Sa iyo rin, shout out Enrico de Guzman mula naman sa Belgium, salamat sa suporta idol. At sa iyo Borlagatan Donald mula naman sa Singapore, puro nasa abroad ito. At sa iyo rin, shout out Reggie Jimenez, totoo yan, malaki ang pag-asa natin. Sa iyo rin, Tito Navarro, yes, tahimik ang mga baser ngayon. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.